Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2012 na pinamagatang The Cold Light of Day. Si Will Shu, isang masigasig na batang negosyante, ay naglakbay sa Espanya para magbakasyon kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Binati siya ng kanyang ama na si Martin sa paliparan kahit na sila ay hindi magkakasundo sa kanilang trabaho. Si Martin ay isang kilalang kritiko sa sining. Habang nagmamaneho sila patungo sa yate, nakita nila ang kanilang mga sarili na nakakulong sa isang hindi pagkakaunawaan dahil sa palaging busy ni Will sa kanyang mobile phone. Pagdating sa pantalan, sinalubong sila ni Lori, na ang ina ni Will, at silang lahat na magkamag-anak ay tumungo sa dagat na naghihintay ng isang nakaka-relax na bakasyon. Sa panahon ng hapunan, ang walang humpay na mga tawag ni Will sa telepono ay nakakagambala sa pagtitipon, na ikinagalit ng kanyang ama. Sa wakas ay inamin ni Will ang kamakailang pagkabangkarote ng kanyang kumpanya, na naganap ilang oras lamang bago siya umalis. Nang sumunod na araw, naglayag si Martin sa yate patungo sa dagat na nagnanais na makasama ang kanyang mga anak. Gayunpaman, ang walang humpay na pagka-busy ni Will sa kanyang telepono ay nagresulta sa isang aksidente na ikinasugat ni Dara, ang kasintahan ng kapatid ni Will na si Josh. Dahil sa pagkabigo, inihagis ni Martin ang telepono ni Will sa karagatan, iginiit na harapin ng kanyang anak ang kanyang mga problema sa ibang pagkakataon. Para makapag-isip ng maayos, si Will ay umalis sa bayan mula sa bangka. Samantala, nag-iingat si Martin sa isang hindi pamilyar na bangka na umaaligid sa kanilang yate mula madaling araw. Ang kanyang mga hinala ay nagpapatunay na hindi walang batayan. Pagbalik sa Pampang, naguguluhan si Will nang nawawala ang kanilang yate. Ang kanyang mga pagsisikap na mamulot ng impormasyon mula sa mga lokal na mangingisda at turista ay napatunayang walang saysay, na humantong sa kanya sa isang walang laman na dagat kung saan niya nakita ang kanilang bakanteng bangka. Isang napipintong pakiramdam ng pangamba ang bumabalot kay Will nang malaman niya na isang matinding sakuna ang nangyari sa kanyang pamilya. Siya ay nagmamadali sa lokal na departamento ng pulisya kung saan ang kanyang mga pagsusumamo sa una ay hindi pinakikinggan. Gayunpaman, ang pagbanggit sa kanyang apelyido ay pumukaw ng agarang atensyon at kaguluhan ng aktibidad. Habang lumulubog ang takip silim, narating ni Will at ng isang tropa ng mga pulis ang lugar kung saan nakalagay ang yate. Naramdaman ni Will ang kakaibang pag-uugali ng mga opisyal at napansin ang isang misteryosong individual na naghihintay sa kanya sa Pampang. Dahil sa matinding panganib, hinihimok si Will na tumakas mula sa pulisya, at humingi siya ng kanlungan sa kanilang sasakyan. Mabilis siyang dinakip ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, at naganap ang isang marahas na paghaharap na maaaring lumaki pa kung hindi nakialam si Martin. Mabilis na pinaalis ni Martin ang kanyang anak mula sa hidwaan, na inihayag sa kanyang anak na hindi lamang siya isang kritiko ng sining kundi isang matagal ng ahente ng CIA. Ibinunyag niya na ang kanyang pamilya ay dinukot dahil sa isang nawawalang artifact ng CIA. Nag-vibrate ang telepono ni Martin sa isang tawag mula sa isang individual na nagngangalang Carrot, na nag-aayos ng pulong sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, bago magpatuloy, lumihis sila sa isang tagong apartment na pagmamay-ari ni Will kung saan nakakagulat na naglabas si Martin ng hanay ng mga baril. Bago makipag-ugnayan kay Carrot, nagbigay si Martin ng mensahe para sa isang individual na nagngangalang Diego. Samantala, sa isang hindi natukoy na lokasyon, isang sniper ang naghanda ng isang rifle na naghihintay sa pagdating ng ahente. Ipinaliwanag ni Martin sa kanyang anak na si Carrick ay isang kaalyado ngunit iginiit na si Will ay dapat lumayo sa panganib at manatili sa kotse. Nakipagpulong siya sa kanyang kasamahan, hinihimok siyang ibalik ang ninakaw na malites sa mga kumidnap sa kanyang pamilya. Nangako si Carrick na isasaalang-alang ang kahilingan. Gayunpaman, sa pagbalik sa kotse, isang sniper ang nagpaputok ng baril. Si Will, na natamaan, nasaksihan ang pagbagsak ng kanyang ama sa kanyang harapan. Nang walang oras para magtago, nagawa niyang agawin ang telepono at baril at bolts ng kanyang ama. Pagsagot sa nagriring na telepono, narinig ni Will ang mga dumukot na kakaibang tinatawag ang kanyang ama bilang si Tom. Gayunpaman, wala siyang oras upang alamin ang misteryong ito dahil nahanap niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang shootout na humahantong sa pagkamatay ng isang pulis at isang kasunod na paghabol ng mga kabalyeryang pulis. Sa paghahanap ng pansamantalang kanlungan sa isang pampublikong banyo, sinubukan ni Will na tipunin ang kanyang mga iniisip at planuhin ang kanyang susunod na hakbang.
Ang kanyang plano ay nagsasangkot ng paghingi ng tulong mula sa embahada, na kinabibilangan ng pagsupil sa isang bantay, ngunit ang kanyang pakikipag-usap sa espesyal na ahente ay napatunayang walang saysay. Itinatanggi ng embahada ang anumang mga talaan ng trabaho ng isang Martin Shaw. Dagdag pa, ipinaalam sa kanya ang kanyang kaso ng pagpatay sa isang pulis, at ang tanging tulong na inaalok ng embahada ay ang pagkakaloob ng isang independent na abogado na magtataguyod para sa kanya. Ang kilos ng abogado ay nagbabago pagkatapos ng isang tawag sa telepono, at hiniling niya kay Will na makipagkita sa isang tao sa ibaba. Si Gene Carrot, isang mersenaryo, ay naghihintay sa kanya at iniimbitahan siya na makipag-usap. Upang mapawi ang mga hinala, ibinahagi niya ang mga malalapit na detalye tungkol sa pagkabata ni Will na tanging isang malapit na katiwala ng kanyang ama ang makakaalam. Tapat niyang inamin ang pagplano sa pagpatay kay Martin, ngunit binibigyang katwiran niya ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pagsasabi na ang inilaan na pagtataksil ni Martin ay nag-udyok sa kanya para mamatay. Ang mga tanong ni Carrot ay nagpagulo kay Will, na humantong sa kanya sa peking sakit at sinamantala ang pagkakataong makatakas. Upang manatiling hindi mahalata sa nagpapatrulyang pulis, humingi ng tulong si Will sa isang estranghero na nagbabayad ng kanyang pamasahe sa bus na nagpapahintulot sa kanya na makahinga sandali. Muling nagring ang telepono ni Martin sa pagpapaalala sa kanya ng mga kidnapper tungkol sa inaasam-asam na malita. Pinanatili ang kanilang mga kahilingan sa kabila ng pagkamatay ni Martin, na nagbabanta sa kaligtasan ng kanyang pamilya kung hindi nila makukuha ang malita. Sa pag-scroll sa log ng tawag, nakita ni Will ang numero ni Diego, na madalas tawagan ni Martin, at nagpas siyang humingi ng tulong sa kanya. Narating niya ang ibinigay na address, at nakita lamang niya ang isang assassin na naghihintay. Ngunit muli, si Will ay dapat gumamit ng pagtatanggol sa sarili at dagdag na protektahan ang isang batang babae, si Lucia, na nagpapakita ng pagkamaingat sa lahat ng lalaki. Ipinaalam ni Will sa dalaga ang tungkol sa napipintong panganib ng kanyang tiyuhin na si Diego at tumuloy sila sa kanyang tirahan. Gayunpaman, huli silang dumating dahil si Diego, isang malapit na kaibigan ni Martin, ay natagpo ang patay. Sa apartment, narinig nila ang mga hindi pamilyar na boses na ipinahayag na si Carrot at ang kanyang tapat na tauhan. Habang pinag-uusapan nila si Will at pinaplano ang kanyang pagkamatay, namagitan si Will, habang tinutukan ng baril ang mga salarin. Sinubukan niyang kunin ang mga detalye tungkol sa pagdukot sa kanyang pamilya, ngunit ang galit na si Lucia ay nakagambala sa pag-uusap na nagpapahintulot kay Carrot na kumuha ng baril. Ang dalawa ay nagpupumilit na tumakas sa rooftop at bumaba gamit ang lubid upang maiwasan ang pagkahuli. Kasunod ng isang mahirap na pagtakas, tinulungan ng mga lokal na residente si Will na pagkatapos ay patuloy na umiiwas kay Carrot. Ang kanyang patuloy na pagtatangka na patayin si Will, na sa tingin niya ay isang hindi kinakailangang saksi, ay patuloy na nabigo. Napansin ni Lucia na nagtamo ng tama ng bala ang kanyang kaibigan at dinala siya sa art studio ng isang kaibigan. Sa sobrang sakit, nawalan ng malay si Will, ngunit matagumpay na naasikaso ni Lucia at ng kanyang kaibigan ang kanyang sugat. Nang magkamalay, hiniling ni Lucia na malaman ang sitwasyong kinasangkutan ni Will. Nagpahayag siya ng pagtataka nang makita ang larawan ng ama ni Will at ipinagtapat ang kanyang pagkakakilala kay Tom, na natarante sa pagtukoy sa kanya ni Will bilang Martin. Ipinapalagay ni Will na ang dalaga ay maaaring ang kalaguyo ng kanyang ama, ngunit nilinaw ni Lucia na si Martin nga ang kanyang ama, na ipinanganak siya sa labas ng relasyon sa kanyang ina. Hiniling ni Will sa kanyang bagong natuklasan na kapatid na babae na samahan siya sa pagtatagpo sa mga kumidnap ng kanyang pamilya, at sinubukang malaman ang higit patungkol sa lihim na buhay ng kanyang ama sa paglalakbay. Isinasaalang-alang ang mga panganib, tumanggi si Lucia na sumama sa kanya ngunit binigay sa kanya ang address ng isang club kung saan makikita niya ang kanyang post ng kanyang pakikipagtagpo sa mga kidnappers. Sa itinalagang lokasyon, isang lalaking nakabalat kayo bilang turista ang lumapit kay Will, inutusan siyang sumunod. Nawalan ng malay si Will habang nasa sasakyan at nang mabawi ang kanyang katinoan, natagpuan ang kanyang sarili sa silid kung saan nakakulong ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag ng pinuno ng mga kidnapper ang kanilang pangangailangan para sa malite na nasa pag-aari ni Carrot. Tinitiyak niya kay Will ang paglaya ng kanyang pamilya kung tutulungan niya sila sa paghahanap kay Carrot at pagkuha ng mahalagang bagay. Ang pagtanggi na sumunod ay magreresulta sa malubhang kahihinatnan para sa kanyang pamilya, dahil aalisin ni Carrot ang mga pamilyang Shaw upang burahin ang anumang mga potensyal na saksi.
Si Will ay inihatid sa labas ng lungsod at pumunta sa club kung saan naghihintay sa kanya si Lucia. Nakatagpo siya ng pagharang mula sa mga security guard sa pasukan, ngunit ang pagbanggit sa kanyang layunin ng pagbisita kay Lucia ay nagbibigay sa kanya ng agarang pagpasok. Ibinahagi ni Will ang plano ng mga kidnapper kay Lucia at sa kanyang mga kaibigan, kung saan siya ay gaganap bilang isang bitag na magdadala sa mga kriminal kay Kara. Napagpasyahan na ipaghiganti ang pagkamatay ni Diego at siguraduhin ang pagpapalaya sa bagong natagpuang pamilya ni Lucia. Ipinangako ng grupo ang kanilang suporta upang tulungan si Will sa kanyang mapanganib na misyon. Ang mga kabataang lalaki ay madiskarteng gumamit ng credit card, alam nila na agad silang matunten ni Kerek sa pamamagitan ng paggamit nito. Sa katunayan, lumilitaw ang bodyguard ng ahente sa club kung saan malugod siyang inanyayahan ng mga kaibigan ni Lucia para sa isang pag-uusap. Nakikibahagi din si Will sa talakayan, matagumpay na nakuha ang kinakailangang impormasyon mula sa bodyguard. Kapag tapos na, inutusan ni Will ang kanyang mga kaibigan na payagan ang bodyguard na umalis upang sundan niya ito, umaasang mahahanap si Kara. Sa kalamangan ni Will, hindi sinasadyang dinala siya ng bodyguard sa isang underground parking area, ang pinag-isipang lokasyon para sa palitan ng malita. Kasama ng duo ang mga miyembro ng gang na may iisang layunin na harangin ang malita. Ang isa sa kanila ay maingat na pumasok sa kotse ni Lucia, na nagpaalam sa kanya tungkol sa kanilang magkakatulad na intensyon. Isa pang pagtatangka na kumbunsihin si Will na umatras para sa kaligtasan, ngunit nananatili siyang determinado hanggang sa matuklasan niya ang kinaroroonan ng kanyang pamilya. Ang kanilang mainit na hindi pagkakasundo ay hindi sinasadyang lumikha ng isang kaguluhan, na nag-aalerto kay Kerek sa kanilang presensya. Matapos patayin ang kanyang mga kasama, kinuha niya ang malita at sinubukang tumakas na nagpasimula ng isang matinding putukan. Sa isang sandali, may pagkakataon si Will na mabawi ang malita, ngunit inuuna niya ang pagliligtas kay Lucia at pagbugbog sa bodyguard ni Kerek, na nagbibigay ng pagkakataon sa ahente na mabawi ang nawala na bagay at umalis. Hinahabol ni Will si Kerek sa buong lungsod, na nagdulot ng malaking gulo sa daan. Kasunod ng malawakang paghabol, sinubukan ni Will na sagasaan ang kanyang sasakyan, ngunit mahusay na nakaiwas si Kerek, na naging sanhi ng pagbangga ng mga kabataang individual sa isang salamin na bintana. Ang isang galit na Kerek ay walang habas na nagpaputok sa mga gwardya doon, at habang tinatangka ni Will na tumakas, lumiliko ang mga talahanayan habang hinahabol siya ngayon ng ahente. Sa pagkilala sa pagtakas bilang walang saysay, nagawa ni Will na harangin ang kotse ni Kerek, na naging dahilan upang ito ay tumaob. Nakukuha ni Kerek ang masaya na kasiyahan mula sa pagmamasid sa nasugatang si Will na umuusbong mula sa pagkabangga, habang si Lucia ay nananatiling walang malay. Kumpiyansa ang kontrabida na ang mga pagkakataon ni Will na mabawi ang malita at iligtas ang kanyang pamilya ay wala na iniisip ang kanyang pag-alis. Gayunpaman, isang hindi inaasahang pagbaril kay Kerek ang nakagambala sa kanya, at nakita ni Will ang maraming armadong lalaki na lumilitaw sa eksena, kabilang ang pangunahing dumukot ng kanyang pamilya. Mabilis silang lumikas, dinala ang mga binata at ang malita, at iniwan lamang ang walang buhay na katawan ni Kerek bago dumating ang mga pulis. Si Will ay sinamahan sa hideout ng kanyang pamilya. Sa paglalakbay, pinupuri ng lider ng gang ang pambihirang kakayahan ni Martin bilang isang ahente at ipinahayag kung gaano siya naging proud sa kanyang anak. Sa labas ng ospital, nakatagpo si Will ng isang CIA agent na nag-abot sa kanya ng kanyang mga dokumento at nagmumungkahi na papalitan niya ang papel ng kanyang ama sa loob ng CIA. Magalang na tinanggihan ni Will ang panukala ngunit ipinahayag ang kanyang pagkamausisa tungkol sa mga nilalaman ng malita. Nakalulungkot, walang nagbibigay sa kanya ng kumpidensyal na impormasyong ito. Ipinaalam ni Will kay Josh ang tungkol kay Lucia at iminumungkahi na makikita niya ang kanyang bagong natagpuang kapatid na babae. Nanatili si Lori sa tabi ng kama ni Lucia upang bigyan siya ng pakiramdam ng pamilya at upang maiwasan ang kanyang pakiramdam na nakahiwalay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.